Ang SMNI hosts na sina Lorraine Badoy at Ka Eric Celis, isang linggo mula nang makulong sila sa Kamara. At live mula sa Batasang Pambansa na sa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, anong latest dyan? Yes, Cheryl, around 6:42 p.m. nga ngayong gabi nang palayain yung dalawang SMNI host na sila Ka Eric Celis at Lorraine Badoy dito sa kanilang detention facility sa Kamara. At ayon nga dun sa House Committee on Legislative Franchises, base sa humanitarian reasons ang pagpapalaya sa dalawang hosts. Mag-aalas 5 ngayong hapon nang pirmahan ni House Committee on Legislative Franchises Chairman Gus Tambunting at Secretary General Reginald Velasco ang release order ng dalawang SMNI hosts na kinontempt noong nakaraang linggo. Parehong ikinulong sina Eric Celis at Lorraine Badoy dahil sa umunoy pagsisinungaling at hindi pagsagot sa tanong ng mga mambabatas noong mga nakaraang hearing. Matatanda ang nag-hunger strike pa nga ang dalawa at nag-liquid diet simula noong Miyerkules ng nakaraang linggo. Nilinaw ni Celis na hindi niya binigay ang pangalan ng kanyang source sa Senado kay Tambunting at nanindigan sa kanyang impormasyon tungkol sa umunoy 1.8 billion peso travel fund ng opisina ni House Speaker Martin Romualdez. Samantala, sinuspindi na rin ang pagdinig ng hiling na furlough o pansamantalang paglaya ni Celis kahapon dahil sa pag-file niya ng petisyon sa Korte Suprema na kinikwestiyon ng illegal detention at arrest sa kanila. Narito ang pahayag ni House Committee on Legislative Franchises Representative Gus Tambunting sa paglaya ni Badoy at Celis. Sinabi naman po nila verbally sa akin na alam naman daw nila may pagkukulang sila. Kaya as far as I'm concerned, they're also both remorseful. No? At sila po nagsisisi rin at naiintindihan na. Alam po nyo, Pasko po na yun. At alam po ninyo, for humanitarian reasons, hindi mo kailangan yan ay magkaroon pa ng humingi ng sorry o anuman. Kami na ho mismo ang nag-decide na sila ipakawalan pareho. Kanina ay isinalang na rin sa first reading sa Kamara ang panukalang layong kanselahin ang prangkisang binigay sa Suarezug Media Corporation na may hawak sa SMNI. Ayon sa may akda ng House Bill No. 9710 na si One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez, nakitaan ang SMNI ng mga umunoy paglabag sa congressional franchise nito. Kabilang na dyan ang paggamit ng kanilang mga pasilidad sa pag-eere o pagkakalat ng maling impormasyon o deliberately false information o willful misrepresentation. Nakahanda naman daw ang SMNI na humarap sa mga susunod na pagdinig tungkol sa panukalang pagkansela sa kanilang franchise. Narito ang pahayag ni Attorney Tolentino ng SMNI. Yan, but still, may due process naman ang SMNI to defend kung ano ba talaga ang dapat, may violation ba or wala. And there's always a presumption of good faith. So kung sila yung nag-file noon, sila yung nag-allege, so sila dapat mag-present ng ebidensya that there is really a violation on the part ng franchise ng SMNI. Cheryl, sa January 22, 2024 pa magbabalik ang sesyon ng Kongreso. Pero ayon sa Committee on Legislative Franchises ay ipagpapatuloy nila yung magre-resume sila ng kanilang mga hearing either second or third week ng Enero kahit pa nakabreak nga ang sesyon. Balik sa'yo. Maraming salamat, Marian Enriquez. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.